Yan po. Hello po sa inyong lahat at welcome sa aking channel. At muli nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. Ito po at naghain na po ng ethic complaints ang abogado ni Cassandra Leong na walang iba kundi si Atty. Topacio. Talagang timing na timing dahil sabay pa sa controversial ni Coronel Grijaldo. Talagang hindi mo alam kung nasadya talaga o talagang nangyayari lang talaga. Ang problema dumadagdag sa problema ni Congressman Dan Fernandez. At ito po ang restback ni Atty. Topacio dahil nga sa nangyari noon sa Quadcom na kung ano yung siyempre may mga ugali na hindi na gustuhan si Atty. Topacio sa Quadcom. Isa na yun si Congressman Dan Fernandez. Nakitaan siya ng hindi magandang pag-uugali habang naghihiring sa Quadcom. Timing na timing. Itinaon pa na controversial kay Coronel Grijaldo. Diba sa hearing kay Coronel Grijaldo nakitaan din siya ng video kung saan pumasok silang dalawa ni Congressman Abante. Doon pa lang matibay na ebidensya Kaya heto po bago pang lahat ay welcome po muna sa aking channel. Kaya eto po at panoorin po natin ang video. A verified complaint, a copy, is right now on its way to the House of Representatives. This is an ethics complaint against Congressman Danilo Ramon S. Fernandez, or popularly known as Dan Fernandez, or Atty. Google. Anyway, this is for certain conduct unbecoming of a member of parliament, unparliamentary conduct, which were committed during the hearings of the Quadcom. I will just give you the general details anyway. I will be leaving this copy for you, and those who wish for soft copies, I will viber to you later immediately a soft copy. If you recall, noon pong nililitis o dinidinig yung tungkol sa mga pogo, kinatawan ko po roon. Nirepresent ko si Miss Catherine Cassandra Leong. At lahat naman po tayo saksi sa ginawang paglabag sa mga karapatan ni Miss Cassie Leong. Especially yung Cassandra Leong po ay tinamaan po siya ng low blood dyan habang naghihiring. Sinumpong siya kasi hindi niya naman kinakain yung mga pagkain doon sa kulungan nire-refuse niya. Ngayon, nung habang naghihiring yan, tinamaan siya ng low blood. Ang problema hindi niya nakayanan yung mga isa rin yung sa mga naka-epekto sa kanya yung pressure ng mga congressman sa kanya, yung mga tanong kasama na yung pambabastos. Not only the deprivation of the right to counsel, but physically, this was unprecedented in legislative history in this country. Nahaharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Sapagkat ang karapatan na magkaroon ng abogado upang makipagsangguni ang isang testigo sa legislative hearing ay ginagarantiya ng walang iba kundi ng ating saligang batas. Number 2, pagwawarning sa abogado na huwag bigyan ng payo ang kanyang kliyente. Saang planeta po acceptable ang ganoong behavior? Nasasabihin mo, Atty. Topacio, do not approach your clients, otherwise you will be cited in contempt. How is that even possible? Number 3, yung hindi po pagbigay ng right to remain silent and the right against self-incrimination sa isang testigo. Oo, tama. Bakit mo pa pipigilan ng karapatan? Wala pang kaso.
si Congressman Fernandez, bagamat hindi abogado, hindi ko naman sinasabing kapag hindi ka abogado ay hindi mo na alam ang batas. Ngunit, sinasabi na nga po sa kanila, or dapat, a person who is in the legislature should be charged with knowledge of the law. Because, number one, they are lawmakers. Paano kang gagawa ng batas kung ikaw ay walang alam sa batas? Pwede naman pong basahin ang mga desisyon. Tama naman, to an extent, si Congressman Fernandez, pwede kang mag-google at mag-google mo yung mga kaso. At kung meron kang hindi naiintindihan sa kaso, o meron ka namang legal staff siguro, o itanong mo sa kapwa mo congressman na abogado, ano bang ibig sabihin nito? At pinoint out na nga po sa kanila na sa napakaraming kaso, the right to remain silent and the right against self-incrimination may be invoked not only in criminal proceedings, but in all proceedings. Civil, administrative, legislative. At pinakita na nga po sa kanila ang batas. Pinoint out na nga po sa kanila yung batas. Bakit ayaw pa nilang sundin? That is also against the oath that they have taken when they took their oath of office to defend and protect the Constitution and the laws of the Republic of the Philippines, and pronouncements of the Supreme Court, according to our civil code, are part of the law of the land. So yan po ang isang violation, ano? Number two, yun pong the right of a witness to be treated with dignity and with respect. Kapag ikaw ay tinatawag, na-violate po yan. Binabastos po nila ang mga witnesses, not only my client. But of course, I have no right to complain on behalf of the other witnesses who are also represented by counsel. Yun po. Number three, yung pronouncements, very Naalala ko, ano, yung sinabihan ni Congressman Adjong si Cassandra Leong na wag daw siyang pakyut. Grabe, no? Parliamentary. Alam niyo po, in all parliaments in the entire civilized world, meron pong language na tinatawag nila unparliamentary. Di ba? Ayaw na ayaw nila si Pangulong Duterte. Sinabi nila, do not use offensive words. Pero bakit sila? Tatawagin lang pathological liar, puro kapakyut. Oo. Yung isang yun eh, natatandaan ko eh, grabe ang ginawa din. Napahiya si Cassandra Leong doon eh. Ganon, tatakutin mo pa. Misleading the witness, sasabihin pa, tignan mo itong mga napatay, di umano dahil daw ng pogo. Tignan mo yan, we will grant you immunity. If you testify against them, that is misleading. The legislature cannot grant immunity. It is only the prosecution in certain cases, and the prosecution with the consent of the court in other cases, that may grant immunity by way of making a witness, a state witness. It's not for the legislature to grant immunity. They can only grant transactional immunity, which I can explain later on, but they cannot grant complete immunity. So, pagsapasamahin yan, ayaw nilang pakausap sa abogado. Ako, tatakutin nila para magsalita against their right to self-incrimination and against... Yun, tatakutin nila. Ang dami-dami nila. Ilan ba sila dyan sa hearing yun, sa Quadcom? Isa-isa. Kung anong pinepression nila sa resource person. Nag-iisang Cassandra Leong lang. Sasagot. The right to remain silent. Pagkatapos, igagrant mo na, papangakuan mo ng immunity na wala ka namang kapangyarihang ibigay. All of these are parliamentary conduct. And nakalagay po, may rules of conduct, hindi lamang ang miyembro ng mababang kapulungan, kundi ang mga public officials on how they conduct themselves. And it is my respectful contention that Congressman Fernandez has violated these norms of conduct. Ngayon, bakit sa Ethics Committee? Kasi may nakalagay po sa ating konstitusyon na yung mga ginagawa po ng isang miyembro ng legislatura, they can only be made liable therefore in no other place than the legislature. That's why may committee on ethics. They are supposed to police themselves. Now, huli na po, bago tayo pumunta rito, and I feel this is also of equal importance in this case. Sasabihin nila, walang mangyayari dyan sa complaint ko kasi sila din yan. Si Congressman Espares ang head ng committee on ethics. Pagtatakpan lang nila yung sarili nila. Well, unang-una, I would like to give our lawmakers, at least the majority, the benefit of the doubt. Although I doubt the benefit. Ngunit, by doing this, I want to prove two things. Number one should not sit idly by
while the rights of persons are being trampled upon by the legislature. Dapat may magreklamo dito. Otherwise, gagawin at gagawin nila palagi yan sa lahat ng witnesses. Notwithstanding the caveat of the Supreme Court in Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, which by the way, I argued before the Supreme Court, which says that all witnesses must be given due process. Bina-violate na po nila yan. Number two, by filing this, I want to hold a mirror up to our honorable congressmen. Tignan nga po natin, tignan nyo ang sarili nyo kung anong ginawa nyo sa mababang kapulungan, which is supposed to be an august body, which is supposed to be populated by honorable men and women. Kaya nga honorable ang tawag sa inyo eh. Are you really honorable? Are you really august? Kaya nyo bang ipulis ang inyong ranks? Do you still have any shred of decency left in your bodies para makita na mali ang ginagawa ng isang miyembro ninyo at disiplinahin ninyo? Because by no stretch of the imagination is such conduct exhibited by Congressman Fernandez allowable or should be countenanced or tolerated by anyone. Yan. Ito po yung na-interview po si Congressman Dan Fernandez ng mga taga-media. At ito po ang sagot niya. Sa rights ng witnesses si Cassie Ong and yung mga improper remarks niyo po against Attorney Topacio, your comment. Topacio will file an ethics complaint against you for conduct unbecoming and violations daw po sa rights ng witnesses si Cassie Ong and yung mga improper remarks niyo po against Attorney Topacio, your comment. Well, karapatan po niya yan. Pagbigyan po natin at ihil naman po dito sa Kongreso yan. Pero kayo, sir, pinaninindigan nyo na. Like, kasi bakit kaya kayo lang yung ipapailan ng complaint, eh, may iba rin namang co-share. Well, I don't want to comment it. Kaya lang, ito po, no, relax na relax lang si Congressman Dan Fernandez, no. Unang-una, sila lang rin dyan, eh. Yung Committee of Ethics and Committee Ethics nila dyan, sila rin dyan, eh. Tapos ito pa, okay lang na na talagang mag-ingay si Atty. Topacio. Relax din siya dyan. Tapos yung kay Grijaldo, yun na matindi. Hindi niya napabaliktad ang statement ni Grijaldo. Hindi nila napayuko si Grijaldo. Kaya eto ang matindi. Ang magiging problema pa ni Congressman Dan Fernandez. Pangalawa na yan, di ba? Kay Grijaldo. Pangalawa kay Atty. Topacio. Yung pangatlo, kung iboboto ba siya ng mga, di ba yan? Kumakandidato yan sa Calamba, Laguna, gobernador. Kaya pa magiging problema niya. Yung mga tao, napanood siguro yung hearing kay Grijaldo na naging resource person siya. Bumaba siya sa pagka-chairman niya. Naging resource person sila ni Abante. Pero hindi pa rin nila napabaliktad ang statement ni Grijaldo na kung ano yung statement niya dun sa Senado, hindi nila napabaliktad. Pangalawa, yan na. Yan si Atty. Topacio. Pero sa akin lang, ang magiging pangatlong problema niya, yung boto diyan sa Calamba, Laguna. Kung tanggap pa rin ba siya ng mga tao diyan sa Calamba, Laguna. Yun yung pangatlong magiging problema niya. Yung dalawang yan, relax lang siya. Pero pagdating sa eleksyon, iboboto ba siya ng mga tao diyan sa Calamba dahil sa naging controversial niya? Kaya ito po, tuloy po natin ang video. Una, hindi ko naman nababasa yung complaint niya. Ngayon ko rin lang na nadinig yan. So, tingnan muna natin. Wala namang problema dyan. Iharapin natin, di ba? But you stand by Oh. your Tama yan, harapin nyo po Congressman Dan Fernandez. Pero harapin nyo rin yung eleksyon kung paano kayo tatanggapin ng mga tao. Dahil napaka-controversial nyo na po. Ito po, darating na po yung eleksyon. Kailangan harapin nyo muna yung problema nyo at para maayos na lahat-lahat. wala kayong ginawang violations or anything.
Kung may violation tayo, edi mag-desisyon ng committee. Ganun kasi. Kasi kitang-kita siya sa video eh. Nung kay Grijaldo, kitang-kita siya sa video. Silang dalawa ni Abante. Yun nga, yung oras nga lang din eh, na talagang binanggit lang din yung oras ng pagpasok at labas nila sa kwarto. Ayun, di ba? Harapin natin lahat yan. Di ba? Thank you, Kap. Okay? Alright. Ayan, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.